for God, compassion for men. Praise God. Sige po, tayo po yung panalangin. Father God, we acknowledge your presence in our midst, O God. It's a good thing to worship you, Lord, for you inhabit the praises of your people. Naniniwala po kami, O Diyos, na nandito po kayo sa aming kaligitnaan, and we continually lift up your name, Jesus. We praise you, we glorify you. Salamat po, Panginoon, sa bagong araw at sa bagong kalakasan at buhay na taglay po namin ngayon. Lord, tulungan niyo po kami, Lord, to continually offer ourselves to you, to continually serve you, God, with gladness in our hearts. At sa oras po ito, Lord, we pray na sa aming po pakikinig ng salita, kayo po ang mangusap sa amin, Panginoon. We allow your Holy Spirit, Lord, to move. Open our eyes, O God, that we may see your glory. Open our hearts, O God, that we may be filled with the truth in Christ, O God. Salamat po, Panginoon. And right now, Lord, we remember our President, Lord, President Duterte. We continually pray for him, O God, that you surround him, O God, with your favor, with your love, and with your protection, O God. Cover him with your most precious blood, even his families, O God. Surround our President, O God, with the people, with the right people, O God, right persons, O God, na makakatulong po, Panginoon, sa aming pong bansa. Lalo na po, Lord, mga Kristiyano po ang isurado po sa Kanya, Panginoon. Guard his heart, change his heart, O God. We pray, Lord, na patuloy kanyang makilala, Panginoon, ng lubusan. Upang ang laman ng kanyang puso at ang kanyang sasabihin, Panginoon, ay magbigay po ng kalulatian sa iyo. We pray for wisdom, O God, on how to govern this country, O God, for your glory. Even, Lord, magmula sa Vice President hanggang sa barangay officials, we pray for our leaders. Lord, pagpalain mo po silang lahat, and salamat po, Panginoon, dahil alam po namin ang tunay na pagbabago ay nagmumula po sa inyo, Panginoon. Thank you, Lord, even for this time na nandito po kami para manambahan. We thank you so much for you are good. You are good, Lord. Thank you, Lord. We bless you in Jesus' name we pray. Amen. Parapakan po natin na, Lord. It's the first Sunday of July. Alam nyo, July, August. 2 buwan na lang o na. Magpapasko na naman. Iisipin na naman po namin yung mga gastusin po natin yan. Ang bilis po ng panahon, nakalahati na po natin mahigit ang taon kong ito. Ibig sabihin yan, malapit na po rin kong dumating ang Panginoon. Kung malapit na po noon, 2,000 years ago, pinipresya po nila. The Christ is coming soon. Mas malapit na po siyang dumating ngayon. At ang mga tunay kong Kristiyano, they are eagerly awaiting for the second coming of the Lord. Amen po ba? Sino dito excited na dumating ng Lord? Amen. Tuloy kong Kristiyano, lagi po siyang na-excite sa pagdating po ng Panginoon. Well, for this month of July, we're going to study some of the attributes of God, some of the character of God, which are very important. And for this, for today, ang pag-usapan po natin about God as our Creator. Sabihin po natin, Creator. Ang mula po noon hanggang ngayon ang problema po, ang tao po ang gumagawa ng Diyos. No, hindi po, ang tunay pong Diyos, hindi po niya kailangan ng tulong po ng tao. At tulad ng inawit natin kanina, you are not a God made by human hands. No? You are not a God who have a need. Wala kang kailangan ng Diyos. So, bagamat tayo po ay gusto ng Diyos. No, nais po tayo ng Panginoon. He wants us, but He does not need us for Him to be God. He is God and God alone. Kahit siya lang pong mag-isa, Diyos pa rin po siya. Hindi po magbabago. Pero tayo, hiwalay sa Diyos, wala po tayong kwenta. Wala po tayong kwenta, hiwalay po sa Diyos. Kaya nga ito, importante po na malaman po natin, dahil po ngayon, sabi nga kanina, may mga tao na gumagawa po ng Diyos. Tayo po, minsan, hindi po natin alam, nakagawa po tayo ng Diyos-Diyosan. No? Bagamat dito po sa bandang Gapanulog, parang may maraming Diyos-Diyosan na binibenta dyan. Ginagawa po nila actually. Kung sa bandang Bacolod, kung Tanbuagua, ginagawa po nilang Diyos-Diyosan dyan na dati po nating reliyon, ganyan din ho. Pero ngayon, kahit Kristiyano na ho tayo, sometimes we are not aware that we are making God in our lives. Or making gods in our life. Gumagawa po tayo ng iba't ibang Diyos na mga idol sa ating buhay. Sometimes, hindi po natin nakikita, ginagawa na po nating idol
o Diyos ay yung pong taong inaasahan po natin. No, sa Kanya na po tayo umasa, pero sabi ng Diyos, sa Kanya po tayo umasa. Yung iba po, ginagawa ng Diyos yung trabaho ninyo. Wala na po kayong panahon sa Diyos, puro trabaho na lang. Yung iba, yung negosyo rin, yung iba, yung pera. Yung iba, yung tao, yung mahal na sa buhay, yung trasya, ginagawa ng Diyos. Yung iba naman po, ang sarili po niya ginagawa ng Diyos. Tiwala siya sa sariling karunungan, sa sariling karakasan. Which hindi po dapat nangyayari po sa buhay po natin. Na ganito po tayong nililin lang po ng Diablo po ngayon. Meron pong isang kwento na hindi po naniniwala sa hindi po naniniwala sa Diyos. First day po ng class, yung iba po siguro sa inyo, alam niyo na ito, 4 years ago na yung kwento ko na rin ito, pero nasa internet ito actually. Sa po isang kwento, I think sa science class first day, ang sabi po ng teacher, walang Diyos kanya. Kung merong Diyos, dapat sa 5 senses natin, at least na-experience natin ng Diyos. Have you seen God? Nakita niyo na ba ang Diyos kanya? Hindi. Narinig niyo na ba ang Diyos? Hindi rin kanya. Naamoy niyo na ba ang Diyos? Hindi rin. O natikman kaya, nalasahan niyo na ba ang Diyos? Nahawakan niyo na ba ang Diyos? Ibig sabihin, therefore I conclude, na sabi ng teacher, walang Diyos kanya. Tumayo po yung isang estudyanteng Kristiyano, sabi niya, Sir, pwede ba magtanong kanya? Sige, kanya. Sir, with all due respect kanya, nakita niya na ho ba yung utak niyo kanya? Narinig niyo ba yung utak niyo? Ano pa yung... Hindi rin kanya. Naamoy niyo kaya? O nalasahan niyo na ba yung utak niyo? O kaya nahawakan niyo kanya? Hindi rin sabi na, Sir, with all due respect again, sabi niya, how can we trust your teaching kung wala pala kayong brain kanya? Wala pala kayong utak, paano na yung pagtitiwalaan ng ano mo? So it's same thing po na sa atin po, though hindi po natin nakikita ang Diyos, hindi po natin siya nahawakan, hindi natin po siya naamoy. We don't literally hear from Him, but we are hearing from Him from the inside through the Holy Spirit. Pero kahit hindi po ganyan sa mga 5 senses natin, we still believe in Him. Ang tawag po dyan, faith. Amen? We need faith to believe in God. Now, sino po itong God na sinasabi ko siya? Kasi marami pong Diyos, no? I would like to, yung kung hindi pa ako nakakakilala, introduce to you the God of Calvary Temple, Jesus Christ. Amen? He is the creator of all things. And I will prove to you with some verses lang po na Jesus is God and Jesus is the creator of all things. Sabi po sa John 1:1-3, at saka verse 10, in the beginning was the Word. Sino po ang Word dito? Si Jesus, no? In the beginning was Jesus. Ibig sabihin mo dyan, no? And the Word was with God, and the Word was God. Or the Word was Jesus. Sabi dito, He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. He was in the world, and the world was made through Him, and the world did not know Him. Yung po sabi sa verse 10. So, pakita ko natin dyan, lahat ng bagay ay ginawa, nilalang po ni Kristo. Even po dito sa next verse, Colossians chapter 1, verse 16-17, for in Him all things were created. Ang Him po dito si Jesus, no? For in Jesus all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. Sabi mo dyan, nalikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Ang lahat po ng bagay, ang bawat isa po sa atin, lahat po ng bagay na nakita po natin na nagawa na nasa kalikasan po, yan po ay nagawa ko at ginawa para po kay Kristo rin. He is before all things. Kaya nga mo sinabi na sa mga Pariseyo, nang nagkikipagdibagi mga Pariseyo sa Kanya, sabi niya, bago pa si Abraham, nandun na ako kanya. Wala ka pang 50 years old kanya. Sinasabi mo nga baranda ka pa sa aming amang Abraham kanya. Sinasabi mo bang ikaw ang Diyos? Yung kung ano, talaga kung kiniklaim niya siya ang Diyos, hindi lamang po matanggap ng mga Pariseyo. Kaya sabi mo dito, He is before all things. Wala pa mga bagay-bagay, nandun na si Kristo. Wala pa yung Jesus in the flesh. Wala pa siya katawang lupa dito.
Jesus in the flesh was only manifested 2,000 years ago. But Jesus, no, yung divine Jesus po, nandun na ho siya. This divine God, nandun na ho siya before all things. Another verse po, bago ho natin iwan tong point kong ito, dadaan na lang po natin ako dito yung topic natin. 1 Corinthians 8:6. Yet for us there is but one God, the Father from whom all things came and for whom we live. And there is but one Lord, Jesus Christ, through whom all things came, through whom we live. Sabi ko dito, kung papasin niyo ho dyan, para hong dalawa yung creator ho dyan. Sabi ho dyan, the Father whom all things came. Pagdating ho dun sa one Lord, Jesus Christ, through whom all things came. Para pareho na ho. This proof na talaga po ang Father at saka ang Son, iisa lamang siya. Kaya sabi po ng Panginoon, the Father, sabi ni Philip, Lord, show us the Father. But Philip, how can you ask me, show me the Father? Kung nakita mo ng Father, ganyan, because the Father and I are one. Alam niyo, ang hirap kong unawain po nito, no? We believe in triune God. Tinatawanan po tayo ng ibang mga relihiyon dahil sinasabi ko nila, tatlo daw yung ulo ng monster daw yung Diyos natin. Hindi po. Talaga pong basta, pag balik-balik ka rin mo po ang Bible, you can see three persons in one God. The Father, the Son, and the Holy Spirit. In the beginning, sabi po sa Genesis, in the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless or void, no? And the Spirit of God was hovering over the surface of the deep. Deep, ang sabi ko doon. Sabi ko na ba yun, let us make men in our image. Sabi niya, let us, sinong kausap po niya? Wala pa ho ang mga angels dito. Tsaka hindi ho natin mga character ho ng Lord, sa atin lang po nakalagay ho yun. Yung glory, sa atin lang po nakalagay ho yun. Iba po yung glory ng mga angels, kaya iba po ang image po nila. Kaya ang kausap po ng Father ho dito is the Son. Kaya nung sinabi niyang, let there be light. In the beginning was the Word. Word po ang ginamit sa pag-create. And the Word was Jesus. The Word was God. And then yung Spirit po, nandun po, yung pong Spirit, ito po yung agent para po i-accomplish po yung Word. Ito po ang agent para kaya pag sinabi mo po, be healed. I-express mo po yung Word, you declare the Word, and then, yung pong Spirit siya po ang kumilos para magkaroon po ng healing. Dahil, alam niyo, ang hirap pong unawaan po nito, no? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Pagkamat I-discuss ko na po ito ng comprehensive sa midweek service, sa mga great doctrines po natin. Ito po ang tandaan ninyo. Kapag ang Diyos po ay na-explain po ng mabuti ng tao, hindi na po Diyos siya. A God that can be explained well is no longer a God. Kasi yung mga creation lamang po ng Lord, paano po natin i-explain po yan? That is hard to explain. Paano mo explain yung baby na bubuo sa sinapunan na yung tanong kung why wala kong bakit nangyayari kasi ganito yung cell ng lalaki, cell ng bakit nga ganon? Hindi ko matatapos yung tanong na bakit. In Deuteronomy, sabi ko doon, secret things belongs to God. Kaya nga po sabi ni Apostle Paul, the mystery of godliness. Meron pong mystery sa pagka-Diyos ng Diyos. Kung yung mga creators niya, yung mga creation niya, hindi po natin ma-explain, how much more can we explain the Creator? We can never explain well. But the Bible is enough for us to comprehend that there is one God expressing Himself in three persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Tingnan niyo po yung mga kamanghamang ginawa po ng Diyos na sabi po nila, ang lahat ng bagay ay nag-umpisa lamang sa ilang elemento. Ang iba mong mga experts sa science, there are only 4 elements that all began with. No? 4 na elemento lang daw. Yung iba po ilang atoms lang. Yung iba ilang makimikro. Galing lang daw tayo sa isang mikrobyo at nag-multiply tayo, dumami na, gano'n. This is so unbelievable. Hindi ho siya. Kasi, tingnan niyo po, sige, papunan ko lang po yung 4 elements na yun. Di ba, doon tayo galing. Now, these 4 elements, talaga bang super intelligent siya para tayo po ay i-design po niya. Tingnan niyo po yung mga animals. Siya ba yung mag-decide ng ganito ang giraffe?
Siya ba ang mag-design na ganito yung mga isda? Wala silang lungs, meron silang singles, dapat nakakaano lang, na meron silang fins, meron silang, yung iba, kakalisis, yung iba, wala. Sila ba yung mag-design doon sa pusit, doon sa ibang, yung mga shrimp, mga sharks, sila ba nag-design? Ito pa nga, tingnan niyo po, gaano ka iba-iba yung mga species na meron po tayo. Sila ba nag-design sa lion, sila ba nag-design, tingnan niyo lang po yung parrot, tingnan niyo po yung peacock, iba-iba po yung kulay nila, iba-iba yung disenyo po nila. Sila ba yung mag-design yung mga cells na yun? Sila ba yung mag-design na mayroong tuka ito? Sila ba yung mag-design na ito may dapat may pakpak, ito may buntot, ito may sungay? Look at all the designs of the nature. Sila ba, ito pang mga elements ito, sila rin mag-design itong manggang ito, ganyan dapat ang dahon niya, ito dapat ang puno niya, ito dapat ang bunga niya. Look at all the thousands and millions of plants and trees. Wow! Kaya nga ho, there must be an intelligent being who created all things. Look at yourself. Bakit yung ilong niyo wala sa bandang puwet? Hindi nagkamali yung element na hindi nilagay yung mata niyo kung saan-saan lang. Di mo ba? There must be an intelligent being who created all things. And that intelligent being is Christ. Wala pong iba kundi siya lamang po. Napaka-imposible ho niyan. Isipin niyo po lahat ng hayop na lang. Paano ho nabuhay from a single cell? Na tapos mag-i-evolve po siya, mag-i-evolve. No, hindi po totoo yun. Alala ko yung kinukwento ni Brother Jack na na kung saan tayo galing. Ano po yung saan tayo galing? Tinanong daw ng bata doon sa tayo, saan ba tayo galing kanya? Anak, galing tayo sa unggoy at nagbago-bago na lang at ngayon gumanda-ganda na tayo pa. Bisa naman, nagtanong niya yung nanay niya, Nay, saan po ba tayo galing? According sa Bible, anak, galing tayo kay Adan at Eva na nilikha ng Diyos. Nay, nalilito niya ako. Sabi ng tatay, galing tayo sa unggoy. Anak, madali lang yan. Yung sa tatay mo, side ng family niya yon. Yung side ng family ko, tinukwetok sa'yo, kaya kung nagpipilit doon sa Darwin's evolution po yun, gusto mo nila pamilya nila po yun, huwag na lang po tayo idamay. No? Hindi po tayo galing po doon. Kaya tingnan niyo ito, napakadakila po ng Diyos na, wow, ako napatawa ko sa mga halaman lang, sa mga bundok, sa mga ulap, sa mga bituin, no? Wow! Sa katabi ninyo, hindi ba kayo namamangha? Alam niyo kung gaano po kasera ng pagkakadesign ng Diyos? Ito, yung mga cells na yun na super intelligent ba yun na, alam niyo, yung ugat daw po natin, from the tiniest na ugat hanggang sa malaking ugat po natin, pag dugtungin po natin daw yan, pwedeng umikot sa buong mundo. Inilagay po ng Diyos po dyan. Napakagaling po ng Lord. Talaga po yung super intelligent being na po sa atin, ang Lord. Sige ba, palakpakan natin ang Lord. So why is it important? Tapos na po introduction ko, isa pa lang po ako. Why is it important to know God as our Creator? Una ho, so we would know that He is great and there is no one like Him. Para malaman natin, napakagaling ng Diyos, napakadakila ng Diyos, napakatalino niya. At wala po siyang katulad, wala ng ibang Diyos. Pangalawa pong point, mag-concentrate po sa dalawang major points mong ito, so that we would know His purpose. Sabihin niyo po, purpose. So mauna po itong para malaman po natin that He is great. God is great and there is no one like Him. And sasabi po sa Psalms 96:4-5, for the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. For all gods of the peoples are idols. Lahat daw ng mga Diyos-Diyos ng tao ay mga idols lang yan. That means false God. But the Lord made the heavens. Bakit po sinabi ho ni Haring David ito? The Lord is great. At ang pruweba dito, siya ang gumawa ng langit at lupa, sabi ho niya. May pruweba, yung iba bang Diyos, meron silang ginawa? Hindi. In fact, tao lang po ang gumawa. No, dito po kami sa Lourdes. Nung po mayroong nasunog na bahay po dyan, nakita mo, isipin ng Diyos, yan pala sa tuloy niyo nga manuanan. Alam niyo po yung mga gano'n, mayroong mga nasusunod, kahit sa balita may ganyan buwat-buwat si Saturnino, buwat-buwat si, anong pangalan po nung babae, si Mary, buwat-buwat po.
sinesave po nila. Instead of ang Diyos ang mag-save sa kanila. Hindi po kailangan ng Diyos ang tulong po natin. Wala akong Diyos na nangangailangan ng tulong. Hindi po kaya ng Diyos po natin. Ang tunay ng Diyos, siya po ang nagliligtas. Kaya bumaba po siya para po tayo ay iligtas. Pero ngayon nakakalungkot, sila po ang nagliligtas sa Diyos po nila. Marami pong mabuksan ng kaisipan. I'm sure tayo po noon, ganyan din po tayo, di mo ba? Pero praise God, pinalaya na po tayo ng Lord sa kasinungalingan. Amen po ba? Hindi na po tayo, wala na po tayo sa kasinungalingan kasi ang pagsisinungaling o ang kasinungalingan na buhay ay galing po sa Diablo. Amen. Sabi po na Panginoon, ang Diablo ang tatay niya kasi ang Diablo nung paman nagsisinungaling na siya. In Isaiah 45:18, for this is what the Lord says, He who created the heavens, He is God. Now, inulit na naman po ni Isaiah na sinabi po ni Haring David kanina. Yung gumawa ng kalangitan, siya ang Diyos kanya. He who fashioned and made the earth, He founded it, He did not create it to be empty, but formed it to be inhabited. He says, I am the Lord and there is no other. Wala na pong ibang Diyos. Hindi po totoo ang yung Diyos ng mga Buddhist, si Buddha, ang Diyos natin. Hindi po kalbo ang Diyos natin, lalo-lalo na hindi po malaking tiyan ang Diyos natin. Matipuno po katawan, batang-bata, malakas. Pag nakita po natin si Kristo, talaga pong very attractive. Ito po ang ano natin. Hindi rin po pareho ang Diyos natin sa mga Muslim, no? Si Ana, alam niyo po, lagi niyo po pag-pray ang ano natin, no? Baka ma-indoctrinate po siya ang presidente po natin, no? Banggit niya po minsan na there is only one God. Allah, yung pong pagkakapronounce pa, talagang pronunciation na, I think he's just impressing the Muslims na gusto niyang mawin. Okay? Ganun pa man ho, he need to know the true God sa kanyang buhay. Dahil hindi pa po talaga siya lubusang Kristiyano, matuwid na po yung gusto niyang gawin. Lalo na kapag naging Kristiyano po siya. Lalo po niya patutupad ang buong katuwiran, lalo na po sa pananampalataya. Imagine sasabihin ko, kapag nag-born again po niya, sasabihin niya, there is only one God. His name is Jesus. He is our Savior. Wow! Hindi. Alam niyo ho, magkakaroon po ng matinding revival sa Pilipinas kapag dineclare po niya yun. Dahil iba po kapag nag-declare po ang kings. Kasi ang mga kings, sasabi po ng Romans at ang ibang mga aklat, it was ordained, they were ordained by God. Kaya po ang president po natin, ordained by God po yan. However, yung kung dinideclare yan si Allah, sabi mo nila, ang Diyos ng Muslim at ng Kristiyano pareho lang. Hindi po pareho. Kung nagbasa na po kayo ng Quran, sa Book of Quran, sinasabi nila, all the unbelievers. That means po, hindi lahat ng Kristiyano, hindi lahat ng Muslim kanya patayin. Marami pong verse sa sa Quran, ganyan po sila, patayin po sila. Hindi po kayo ng Diyos ng Kristiyano. Sa Kristiyano po, ang kaaway mo, mahalin mo, ibigin mo. Kaya malayo po, hindi po pareho ang Diyos po natin, malayo po. There is only one God. Hindi po pwedeng papalit-palit po siya, paiba-iba po yung doktrina ng Diyos, o paiba-iba po yung katuruan ng Diyos. Isa lang po ang katuruan niya. Pag sinabi po niyang love is the greatest commandment. Love fulfills all the law and the prophets. Pero sa ano po, kapag hindi mananampalataya, patayin. Kaya nga ganito po nabubuo po yung terrorism. Pero ituloy po natin, next verse is Psalms 147 verse 4 and 5. He determines the number of the stars and calls them each by name. Great is our Lord and mighty in power. His understanding has no limit. Wow! His understanding has no limit. Tayo po, we have this finite mind. Ang hirap pong unawain ng mga bagay-bagay. Kung minsan yung buhay mo, hindi mo maunawan. Sarili mo, kung minsan, baka hindi mo kakilala talaga. Mas kilala ng Diyos. Tingnan niyo po ito. Namamangha po ako dito, sabi niya, He determines the number of stars and calls them each day by name. Yung pong latest, 2007 pa, about the universe, according sa German scientists, there are 500 billions of galaxies. And increasing in number almost every year. 500 billions of galaxies. Ano pong pangalan ng galaxy po natin? Milky Way, yung mga bata po sumasagot, tayo pong mga may edad na, absent po tayo na kaya di po natin alam. No? Absent tayo, hindi natin narinig yung sinabi ng teacher po natin. There are 500 billions of galaxies. Can you imagine in one galaxy like the Milky Way na average average na po ang laki po niya. There are 500 billions of stars.
Alam niyo po yung star, yung sun po, ang araw natin, it's one of, ano po yan, no? One of the stars on the planet Earth is the sun. Yung po pangalan niya. Meron po mga malalaki, yung Antares, yung mga ganyan ho, alam niyo po yung mga pangalan ng star. Alam niyo po ba, meron pong stars na laki po ng Milky Way? No, kung ganito po kalaki ang Milky Way galaxy at umiikot po yan, dito po, wala po tayo dito, nasa gilid na po tayo. Nandun po ang solar system. Hindi man po makita yung solar system. Hindi man po tuldik yung ating araw. Meron pong napakalaking mga stars na, well, isipin nyo dito, ang nakakamanghaw dito, hindi po sinabi ko dito na lahat ay pinangalan ng Diyos. Multiply nyo yung 500 billion multiplied by 500 billion. That is infinite. Hindi po kaya ng computer yan. Mahirap po yung 500. Alam niyo po gano'n karami ang 1 billion na lang. I'm talking about 500 billion multiplied by 500 billion. Ang sinasabi ko lang po sa inyo ngayon, gano'n po karami ang 1 billion. Ang 1 billion, in order for you to have 1 billion, kailangan meron kang 100 million. Yung 100 million ay katulad lang po ng populasyon ng Pilipinas. More than 100, I think 106 or 107 million po tayo, mga ganyan. No? Kasi walang fix eh. Kasi sa oras kung ito, mayroong mga anak. Dumadami po tayo. Isipin niyo po, gano'n karami itong mga stars at ang sinabi po sa sobrang katalinuhan ng Diyos, lahat po ay may pangalan. Lahat po ay may pangalan. Napakatalino po ng Panginoon. Lahat po ay may pangalan na mga stars. Wow! Andiyan po ba kayo? Hindi po kayo gagalang, ito yung Diyos po natin. Hindi po si Buddha, hindi si Allah, hindi si Santo Niño, hindi si Santo Rodrigo. No, sabi nga niya. Diyos po natin, si Kristo, malumikha ng langit at lupa at wala pong limit ang kanyang katalinuhan. Tayo po may limit po katalinuhan natin. Ang sabi po ng mga expert, ang umaandar po sa utak po natin, may utak po ba kayo? No? Nakita nyo na ba? Nahawakan nyo na ba? Naamoy nyo na? Alam niyo po, 10% lamang yung umaandar po sa utak po natin. Yung iba, tinignan mo, ay hindi, balak yung 5% siya. Bakapin niya, brand new yan, may magagamit. Si Einstein daw po, more than 20% na sa kanya, kaya napakatalino po ni Einstein. More than 20%. Alam niyo mo, pag nasa kabilang buhay na tayo, aandar po ang utak po natin 100%. Imagine that kind of intelligence na meron po tayo. 100% pong, kaya nga wala po maraming tanong pag nasa langit eh. Hindi ka na maraming tanong, lahat po parang automatic na lang na feed lang po ng Lord. Pero, meron po ako naalalang kwento pa paano si Einstein po ako sa matalino, naalala ko yung kwento ka ng Einstein. Kilala niyo po si Einstein. Yung EMC squared formula po niya, no? Si Mr. Bean, kilala niyo si Mr. Bean. Kapalayo, no? Isang napatalino, isang parang mangmahang. Pag nagtanong ko sila, sabi ni Mr. Bean, magpalisahan tayo kanya. Sa bawat tanong ko na hindi mo nasasagot, bigyan mo ko ng $1,000. Pero kapag ikaw ang nagtanong sa matalino, si Einstein, pag ikaw nagtanong $1 lang, siyempre matalino ka, sabi ni Bean, no? So, naunang nagtanong po si Einstein, kanya. Hindi po nasagot ni Mr. Bean. Nagbayad po siya ng magkano? $1. Kasi matalino nga siya Einstein, si Mr. Bean, mautak siya $1,000. O si Mr. Bean naman magtatanong ngayon, ano yung hayop na apat ang paa, tumatayo sa dalawa, pag lumipat sa kalsada, bumalik, 5 na kanya. 5 na yung paa kanya. Kayo, alam mo ba yun? Baka meron mas matalino ka Einstein sa inyo dito. Alam niyo, bigyan ko kayo ng $1,000. Hindi mo masagot ni Einstein sa madaling salita. Binayaran si Mr. Bean, magkano? $1,000. Tapos maalis si Mr. Bean, siya ka, magkatanong pa ako kanya. Anong sagot doon kanya? O ito $1 kanya. Tapos namin yung mag-usapan, ito $1. Anyway, ito na po yun. Pero ito po ang Diyos mo natin. Siya po, wala kang pwedeng itanong na hindi sasagutin ng Lord. Lahat po, or hindi kayang sagutin ng Lord. Lahat po kayang sagutin. Kaya lang po minsan, hindi po niya basta sinasagot. Dahil sabi po niya sa Deuteronomy, secret things belongs to me. May mga sikreto na at sa akin lang, sabi ng Panginoon. I do believe pagdating po sa eternity,
ibubulgar po ng Lord yun. Marami po tayong panahon doon na magkwentuhan. Amen? Sino ang sasama sa eternal life? Amen. Kapag ikaw ay na kay Kristo, siguradong meron kang eternal life. Amen. Praise God. Now, it is important also to know God as our Creator in order for us to identify and understand His purpose. Kanina ho, it is important to know God as our Creator so that we would know Him as the great God, and there is no one like our God. The next one is, it's also very, very important to know Him as our Creator in order to identify, to understand the meaning of life, in order to identify and understand His purpose. Sabihin mo, purpose. Sabi ko dito sa Jeremiah 1:5, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. Bago tayo likhain ng Diyos sa sinapupunan ng ating nanay, alam na po ng Diyos ang purpose po sa atin. Lahat po tayo may purpose. You were not born an accident. Lahat po tayo may purpose. Everyone is born with a purpose. God has a purpose for you. Lahat po, ang bawat isa po may purpose po tayo. You are not an accident. Most probably no, yung iba po sa atin siguro, you were born sa unwanted marriage or unwanted pregnancy, no? Parang aksidente lang sa magulang mo. Pero sa Diyos po, walang aksidente. Yung pong pagkakapanganak po natin na Filipino ho tayo, nandito ho tayo sa Pampanga, nasa Pilipinas ho tayo, nasa, halimbawa po, nasa David family ka, nasa mga Santos family ka, kung ano pong family mo, hindi po aksidente na nandyan ka. At hindi rin po aksidente na nandito po kayo sa Calvary Temple Ministry of Avila City, the church that has passion for God and compassion for men. Meron po ba guys, ayaw nyo para makaka-receive. Alam niyo, hindi po aksidente, nakoy po nagsasalita ho sa inyo ngayon dito at nakikinig po kayo. Lahat po ng mga bagay-bagay po sa atin, lahat po ng ginawa ng Diyos, maging doon sa maliliit na insekto, maliliit na bato, meron pong purpose ang Lord dyan. Kaya po yung pinakalit po na balahibo po natin, may purpose ang Lord po dyan. Hindi po maganda siguro, hindi lang pa sa kagandahan ng inano ng Lord. Ang ano po ng Lord, maganda at may purpose. And you need to determine your purpose. Ito po ang problema ng basahin ko muna po ito. Sabi dito, God created us to live a life with a meaning. Until you find out your purpose, you will never be fulfilled. You must know the meaning of life. Ano ba ang meaning? Bakit kaya tayo binigyan ng buhay ng Diyos? Dapat nasasagot po natin ito. Ano ba ang layunin ng Diyos? Ano ba ang dahilan? Bakit na tayo binigyan ng buhay? Kapag nalaman po natin ito, we will be fulfilled. This is the very reason why Kristiyano ka na, and yet you feel empty. You feel empty because you are not living according to the purpose of God. You are not in the center will of God. Nandun ka lang sa bullseye. Alam niyo po yung sino po naglalaro ng dart dito? Alam niyo po yung bullseye na ilang points po yun? Ilang points po yung 50, no? 50, alam po yung bullseye na yun. Yung po yung pong bullseye, yung pinakagitna, dapat po nasa sentro po tayo ng kalooban ng Diyos. Kahit saan po tayo, kung di po natin ginagawa yung disenyo ng Diyos sa atin, we will never be fulfilled. Kahapon po meron ako I think kahapon or 2 days ago, in-explain po niya sa internet yung isang video. The life expectancy of man is 80 years old. Nasulat mo ito sa Psalms, kay David. Yung ng tao is 70, if you have the strength, 80. Pero ngayon mo ata, according to the expert, ang mortality rate ng tao is 60 or 65. No? Pero sabihin natin 80, sige. 80 ho. Sabi ho niya, ang tao, nagsisimula na kung minsan magtrabaho, the average is 18 years old. 18 years old hanggang 65 years old on the average. So, tignan niyo po kung gaano kahaba po yung buhay na yun. Ang buhay na in-enjoy na po natin sa ating pagkabata is hindi man buwan Nag-enjoy na lang po tayo 3 years old hanggang 18 years old. Kaya yung iba ngayon, 30 years old mag-enjoy pang namin no? Yung mga matatanda na nagsi-COC Tsaka Candy Crush, no? Then totoo po, nasa 70 years old na, habang naghihintay ako sa clinic. Alam niyo po yung mga po, busy lang kaya, kung Candy Crush lang ba? Tapos yun, nagka-Candy Crush. Hindi sa may pag-kwento lang, may pag-Candy Crush na.
Pero ito yung... Tapos from 65 to 80 years old, ito lang yung retirement ho natin. Hindi ka man sigurado, naabot ka ng 80. Now, ang buhay na, yung talagang pinakabuhay mo is 18 to 65 na pinakatrabahuhan mo. Ang sabi po nung, gumawa ng video, you must enjoy your life dito sa buhay nito. If you are not enjoying your job, you must leave that job and find a job that you will enjoy it. Kapag hindi ka po nag-enjoy kahit malaki pong sahod dyan, leave it. And this is very true sa ating pong mga buhay. Kung alam niyo ho, 18 years old po ako, alam ko, may calling na ako sa Lord. Pero ayoko po dahil, kaya po nang alam mo rin, naikwento ko na, alam ko kasi walang pera ang pastor, mahirap magpastor. Sumuwi po ako sa Lord. Sa pagsuway po, so make a long story short, nadisiplina po ako, nag-dialysis ako. Doon pa na ako nag-follow po sa Panginoon. Ngayon po nag-follow ako sa Lord. At noong pong sa church po, nalaman ko nila sa amin pong sa Bible School. Ako po, nag-preach na po ako doon, maging sa aming academy. At saka sa chapel, nag-preach na po ako. And one day, nag-preach po nila ako, pastor's appreciation po yun. And I felt so fulfilled. Sabi ko, ito talaga ang design ng Lord sa akin. Alam niyo po, mahirap po ang magpastor. Hindi po sinasabi na dapat magpastor kayo o hindi, no? Ang pastor po ay calling. Sa gaya po ng ibang trabaho, calling po yan, hindi po dapat pinipilit ang sarili natin. Hindi tayo tinawag dyan ng Diyos. Pag tinawag ka ng Diyos sa isang trabaho, sa isang task, sa isang profession, sigurado mag-enjoy ka. Ako, I'm enjoying being a pastor. Not because maraming benefits, no? Sa Lord po kasi pastoral, hindi maraming benefits. Pero lalo na po sa lingkod ho niya kasi nakalagay ho yun sa Bible. Iba po yung, pero iba po ang persecution, iba po ang tawag ho dito, problema ng mga pastors. Every now and then, meron po maninira sa iyo. Every now and then po, may mga problemang, kanina lang po, nakailang problema po akong kinausap bago ako. Tapos kung nag-preach, nakapila na po yung mga kinakausap ko. Tapos bago kong umali po, marami ko, no? But, napapagod ba ako? Nakakapagod sa physical. But in my emotion, in my spirit, I feel fulfilled. Bakit po, ito po kasi pala, sabi ko, ito pala talaga yung design ng Lord sa akin. Kapag design mo siya, kapag purpose ng Lord sa buhay mo, mag-i-enjoy ka. Amen? Hindi na po kayo nag-i-enjoy. Mag-i-enjoy ka kapag design po siya ng Lord sa inyo. Kaya kapag hindi po kayo nag-i-enjoy, pray for a task, for a job, na yun po ang design ng Lord sa inyo. Imagine po yung mga ginawa ng tao ng mga tools, no? Merong lagari, merong martilyo, merong pliers, may mga pako, may... Iba po. Iisipin niyo po yung lagari, gamitin niyo pong pang martilyo yan. Kung nakakapasalta po yung lagari, hindi ako yan. Hindi ako mag-enjoy niya, pero pag ginamit mo yung lagari sa talagang purpose po niya, hindi lang po yung lagari mag-enjoy, ikaw mismo nag-enjoy. Ay, ito pala siya, ganyan pala ito. The purpose of God in your life in order for you to be fulfilled. Ako sabi ko, Lord, okay na ako na nag-worship lead at I've been in the music ministry for almost 2 decades po kasi. At ako yung music director din ho, I've been a music director namin din, palit-palit na po kami. Nag-worship lead ako, musician po ako. Sabi ko, Lord, okay na ho ito, alam ko, kalooban mo na ito. But kung doon sa bullseye po na nasa side lang ako ng kalooban ng Diyos. Wala ako dun sa gitna ng kalooban niya, sa center ng kalooban niya. At ngayon po na alam ko na nasa sentro ako ng kalooban ng Lord, nag-i-enjoy po ako. Ito po ang tunay na happiness. This is the true joy na meron po tayo. Kahit nasa gitna ka ng problema, pwede ka mag-enjoy. Bakit ito? Saan po sabi po ni Apostle Paul sa Philippians 4:4? Rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice. Hindi niya po sinabi doon na you should rejoice when you have a blessing. Bagamat madali po mag-rejoice when you have a blessing. Sabi po niya, always, kahit po sa matinding problema. In fact, nung sinulat po niya yun, nakabilanggo po siya na nasa ilalim ng mga ulungan ng mga ibang mga bilanggo, na yung na nakabagat po siya sa kanan, na kung saan yung dumi ng mga taong nasa taas, dumadawi po sa kanya. At siya po ay nakatanika na, habang siya po ay nakabartomi na sa ilalim. At habang nandun po siya, may kausap po siya, hindi po siya ang sumulat ng Philippians. Bagamat siya po ang author ng Philippians, hindi po siya yung direct ng nagsulat sa kamay niya. Pero nakalimutan ko na kung kanino niya pinadictate. Pinadictate niya ho yun na rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Kaya nga po sa akin ho, dapat po kaya sabi po ni Apostle Paul,
My joy knows no bounds. Ang aking kagalakan walang boundary. Dapat ang kagalakan ho natin, hindi po siya nakabase sa sitwasyon ho natin. Ang kagalakan ho natin, hindi nakabase kung may karamdaman ka o wala ka. Ang kagalakan ho natin, hindi nakabase sa bank account mo. Ang kagalakan mo, hindi nakabase sa sweldo mo. Ang kagalakan mo, hindi nakabase sa relasyon mo sa tao. People will fail you, but God will never fail you. Kaya nga po, magdalak po tayo sa Kanya. Ayaw ba ng Diyos na happy tayo? Gusto po ng Diyos happy tayo? Hindi lang po si Enrique. Gusto ng Diyos, sabi, gusto ko happy ka. Pero kung gusto mo happy ka, happy ako, bakit nangyayari sa buhay namin to, Lord? Bakit kami mga kabilaan, may problema? Katapos naman sa problema, mayroon na namang mas malaking problema, Lord. Bakit kala ko gusto mo happy ako? Gusto na ng Panginoon, happy ka kahit anong sitwasyon mo sa buhay. Hindi po yung blessing yan, kung masaya. Ang tunay na Kristiyano, kahit walang pagpapala, siya ay nagagalak pa rin. Amen? Ito po ang, kaya nga ako po kahit po, nagpapasalamat po ako kay Lord na inalaw po niya ang pagdadialysis ko. Hindi po niya inalaw to, I will not be a better person. I am a better person today and still God is changing me. I'm not perfect. Marami po ang binabago ang Lord sa akin. But I can say, for 9.5 years, I've been a better person through this suffering. I am suffering now and then. Bukas, magsasuffer na naman ako sa dialysis. But I thank God for the joy, for my joy knows no bounds. I'm not happy because hindi ako nagda-dialysis or nagda-dialysis. I am happy because I'm in God. I'm with Jesus. Dapat po masaya po tayo na kayo po ay Kristiyano. Amen. Kaya ito ho, you will never be fulfilled. Ano ba ang plano ng Diyos sa buhay po natin? We were created for His glory. Sabi po sa Isaiah 43:7, everyone who is called by my name, whom I have created for my glory. Sabi niyo po, glory. We were all created for His glory. I have formed Him, yes, I have made Him. Ano ang ibig sabihin po ng glory? The simplest definition of glory is brightness, splendor, majesty. To reflect His glory, to reflect His splendor. Ito pong sinasabi mo, na magliwanag po tayo. Makita po si Kristo sa buhay po natin. Makita si Kristo sa ugali po natin. Makita si Kristo sa pamumuhay po natin, sa pananalita po natin. Ito po yung glory na nais po ng Panginoon na makita po sa atin. This is one of the general purpose po natin. But yung specific purpose, you have to pray for that. Are you called for that job? Kung di po kayo nag-enjoy sa inyong pong trabaho, you need to pray for that. No, it's not about money po. I've known men na matataas po yung sahod nila, pero hindi po nag-enjoy. Pero po akong kakilala na ang laki po ng sweldo niya sa tawag po dito sa Casino Filipino Balibago. Pero hindi po siya nag-enjoy. Naano po siya every day na merong lumalapit sa kanya. Sabi niya, ito po yung picture ng tatay namin, ng nanay namin, huwag po sila papasukin dyan. Kasi po, baon na kami sa utang. Sabi niya, it breaks my heart kanya every time na marinig ko itong mga pamilya ito, may problema sila sa pera dahil sa sugar. Iniwan po na kahit po malaki po yung sahod niya. Alam mo po yung sahod niya, nasa 50 to 80,000. Ganyan po malaki, dyan lang po yung ano. Meron po akong kilala, inanak ko po siya sa kasal. Yung pong babae, iniwan po niya yung trabaho niya sa Makati. Meron po siyang 140,000 pesos a month na kanyang trabaho. Nasa executive position po siya sa Makati. Gusto niyo po ng sahod na gano'n? Ay, yung iba nahiya pa. Hindi, basta kahit 100 lang. Iniwan po niya para lang po sumama sa ministry. And they are enjoying the ministry. And today, they're living by faith. Wala po talaga silang regular na kita, walang regular na trabaho. They're enjoying the ministry na pinagkaloob po ng Panginoon sa kanila. You will enjoy ang buhay po ninyo kapag nandun ka sa purpose ng Lord. You will enjoy. Hindi po, okay po yung makilala natin ng Lord, but begin to, yun po ang simula ng purpose. But begin to identify that you must understand yung purpose ng Lord. Bakit ako buhay ngayon? Bakit ako malakas ngayon? Bakit nandito ako sa panahon ngayon? We need to identify yung purpose po ng Lord
para po tayo ay maging fulfilled sa buhay po natin. Now, sabi dito, God created us for His glory. Therefore, we should live according to His purpose. Paano po yung purpose ng Lord? Mga general purposes na akong sasabihin ko. We glorify God through our good deeds. No? Naluluwalhati po ang Lord every time we do good things. Sabi dito sa Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Paano po makikita yung glory? Sa good deeds po natin, sa mabuting gawa po natin. We are not saved by good deeds. Tandaan niyo po ito. We're doing good deeds dahil po saved na po tayo. Uulit-ulitin po yun. We're doing good works because we were already saved. Kaya nga po dito, naging topic na po natin ito. Para po mag-glorify ang Lord sa atin, gumawa po tayo ng kabutihan. And then dito po sa isang verse pa, 1 Peter 2:11-12, dear friends, I urge you as foreigners and exiles to abstain from sinful desires, which wage war against your soul. Live such good lives among the pagans, that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day He visits us. Sabi niya, iwasan niyo yung mga sinful desires. Alam niyo ba paano tayo nagkaka-sinful desire? Halimbawa po sa atin na sa mga lalaki, mas alam po lalaki dahil lalaki po ako. Obvious ba, no? Halimbawa po may mga movies po, may mga sexual sin dyan. It's better not to watch those movies. Because it arouses our sinful sexual desires. Hindi mo maganda, sabi mo, when yung pong sinful desire mo yun, nag-arouse, and then eventually, sabi po ni James, magiging kasalanan niya. At kapag nagtagal ang kasalanan niya, magbubungay yan ng kamatayan, sabi po niya. Kaya sabi po niya dito, live such good lives among the pagans that though they accuse you of doing wrong. Kaya kung mapasyano, inaakusan tayo, yung mga pagpapumisan, ano tayo yung sal, tayo yung sumpa. Kahit akusan po tayo ng hindi maganda, gumawa pa rin po tayo ng mabuti para po mag-glorify ang Diyos po sa ating buhay. The next one po, even in death, we serve His purpose to glorify Him. Sino po dito ang handang mamatay sa Diyos, kay Kristo, hanggang kamatayan po? Hanggang kamatayan, hindi tayo bibitaw sa Panginoon. Sabi po dito sa John 21:19, Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then He said to him, follow me. Ang kwento po dito, sabi ng Panginoon, dating araw, mayroong magbibihi sa'yo, they will stretch your hands, gano'n. Jesus is telling what kind of death ang ihaharapin po ni Peter. Kung kayo po yan, di ba kayo matatakot? Bakit ganyan yung kamatayan ko? Alam niyo, according to tradition, according to history, Peter was crucified upside down. Patiwarin po, pabaliktad po siyang ipinako sa krus si Peter. Pero that time, hindi po niya tinatwa ang Panginoon. Hindi po niya tinatwa ang Panginoon. Tignan niyo itong ito. Mula po ng mga panahon pa ng early disciples, early Christians, hanggang ngayon po may mga napipersecute. Tayo po hindi pa po tayo persecuted dito sa bansa natin. Yung mga napipersecute, sinusunod po yung mga Kristiyano, pati po yung pinakamatinding sunog at saka pagpapago po the time of Emperor Nero. Kaya nga po sa mga, kung meron pa yung computer sa mga Nero burning, yung pag-burn meron software Nero burning, kinuha po yun under the name of Nero. Dahil si Nero po ang most wicked emperor, the thousands of Christians na pinako niya, habang nakapago po, sinunog pa. Ganun po matindi ginawa po ni Nero. Pero ito pong mga Kristyano ito, ang hinihiling lang ni Nero, i-deny si Jesus. Kaya sabi nga, kung totoong hindi mawawalan ng salvation, dininay na lang sa alam nila para ma-save siya, pati yung mga family. Hindi po totoong hindi mawawalan ng salvation. Mawawala po when you deny Jesus. Kaya nga po dito, dapat po tayo para mag-glorify ang Lord hanggang kamatayan. Tayo po susunod sa Lord. Amen. Huwag po yung konting problema lang. Ayoko na, Lord. Ang magsubok lamang po yan. Huwag po tayong gumipa. Ang buhay po dito sa mundo, temporary lang po yan. Kahit humaba po ang buhay natin ng 200 years old, pero pa rin katapusan ng buhay mo natin. What matters most kung saan mo tayo pupunta after this life. Where is your destiny? But for us Christians, we are destined in Christ. Tayo po ay, ang destiny po natin sa presence po ng Lord. Sino po nakakasiguro na masabing amen? Hanggang ikaw po ay nakay Kristo. Alam mo kung nakay Kristo ka,
Ikaw po mismo, alam mo na kay Kristo ka. Alam mo rin na binobola mo yung sarili mo kung wala kay Kristo. Alam mo po yung parang binobola yung sarili mo. Ay, total safe na ako. Gawin ko na ito, kasalanan na ito, okay na. Gawin ko ito, kasalanan ito, okay na. Nakakasala ko kayo, pero yung sadyay mong magkasala ka, iba po yun. Hindi po kasyari yung gano'n. No, binobola lang po niya yung sarili niya. It's a self-deception po. Self-belief para po, belief na mga ano ho niya na hindi siya makondemn sa sarili niya. In fact, condemn na ho siya. Sa atin ho, dapat po hanggang kamatayan, huwag po tayong matakot sa ating pananampalataya. Handa ho ba kayo hanggang kamatayan? Amen ho ba? Amen. Sino na gusto mauna dito? Isa-isa na. Alam mo, pagandaan po natin ito kasi hindi po natin alam kung hanggang kailan po tayo mabubuhay na hindi persecuted. Pero dumating man po yung persecution sa ating buhay, alam ko po, ang pangako ng Lord, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. We glorify God by allowing His will to be done. In Isaiah 45:9-12, sabi ito, woe to those, alam mo po yung salitang woe, yung pong, ano po yung expression mo actually yan eh. Yung alas, no? Yung mga gano'n na, hey! Parang galing yung, hey! Makalulus siya. Tiyak, bakal yan. Hey! Iba-iba yung expression mo ngayon. Yeah, or nothing but potsherds among the potsherds on the ground. Does the clay say to the potter, what are you making? Does your work say, the potter has no hands? Woe to the one who says to a father, what have you begotten? Or to a mother, what have you brought to birth? In verse 11 mo, this is what the Lord says, the Holy One of Israel and its Maker, concerning things to come. Do you question me about my children or give me orders about the work of my hands? Tinuturuan mo ba o kinu-question mo ba yung ginagawa ko? Ito po sinasabi ng Lord. It is I who made the earth and created mankind on it. My own hands stretch out the heavens. I marshal their starry hosts. Sinasabi ko dyan, alam niyo po yung pattern, yung pong magpapalayo, meron bang karapatan, sabi niya, yung putik o yung clay na sabihin niya sa pater o sa magpapalayo kung anong dapat niyang gawin. So, ayun pong sasabihin ba ng putik na gusto ko maging vase, ay gusto ko maging tapayan, no? Hindi ho. Ang desisyon po nagagaling po doon sa kamay ng pater. Siya po ang nagdetermine. Isa mo, ang maganda po nito sa atin, tayo po yung, ang Diyos po natin siya ang pater, tayo po yung clay. Kung tayo po yung clay, wala po tayong karapatan na questionin po ang Lord sa kanyang mga ginagawa. Iba po yung, Pastor, di ba sabi, though your sins are like scarlet, kanya, let us reason together, kanya. Let us reason together regarding your sin. Hindi po sinabi ng Panginoon na, sige, questionin mo ako. Hindi po ka, it has been long, misinterpreted po yung verse na yun. Sabi ng Panginoon, gano'n man karumi yung kasalanan mo, gano'n man kalaking kasalanan mo, let us reason together, kahit napakaitim ng kasalanan mo, papuputuin ko yan, sabi po ng Lord. It's not about yung decision ng Lord, pakikilaman po natin. Hindi po. Hindi po natin dapat pinakikilaman yung decision ng Lord. Kasi meron pa po ba tayong pwedeng isuggest sa Lord na hindi alam ng Diyos? Kung minsan nag-pray po tayo, Lord, ito pong gawin mo sa buhay ko. Kung kayo po ang Diyos na hindi ba kayo matatawa, na may isang bato, hindi po tayo makalikha. Tapos, Lord, itong gawin mo. Mas maganda po, Panginoon, ganito ang gawin mo. Mas maganda, Lord, itong gawin mo sa church. Kasi sa church, ganyan yung mga tao. No? Ganyan na po tayo, nagdidikta po tayo. Hindi po natin napapansin sa prayers po natin, ganyan po tayo. Ano po tinuro ng Lord? Let your will be done and let your kingdom come. Masunod ang kalooban mo dito sa lupa, kagaya ng sa langit. Kung paano pa nasusunod ang kalooban ng Diyos sa langit? Pag sinabi po ng Lord, ang anghel, agad-agad. Pag sinabi ng Lord dito sa lupa, dapat agad-agad din mo. No, amen. Pag-isipan po muna, Pastor, para mali ang Diyos. Di po, pag sinabi po ng Diyos, agad po natin sundin. Sabi ko nga ako, kapag nangusap na ang Holy Spirit, hindi mo na kailangan isipin pa. No? Ano ka na, yung parang magpakauto ka na sa Diyos, kasi hindi ka tayo papahamak ng Diyos. At hindi magkakamali ang Diyos. Kung kabataan po ako, dahil po sa hindi ng mga problema po namin sa pamilya, halos ma-break po ang family po namin, dahil nagkaroon po ng ibang asawa po ang tatay ko, karoon siya ng anak ko doon, ang nanay ko gusto niya ng demanda, ang tatay ko, ganyan, sabi ko, ako lang pumigil, wag nanay, kasi magugulo lang tayo lalo. Magugulo lang tayo lalo ka. And then, sa ganun pa mga ko,
kinwestiyon ko ang Lord, nandiyan ka ba? Buhay ka ba? Bakit mo ninayaan na kami nagsasuffer ng ganito? Yung pagtanong, siguro sa atin po, tinatanong po natin ng ganyan. Sa paglipas po ng panahon na patuloy po ako sa aking pananampalataya, patuloy po ako nagbabasa ng Biblia, and I found out na ang buhay po dito sa mundo ay temporary lang. Ang buhay po natin, lahat na dinadanas po natin, pagsubok po lahat siya. Hindi po yan ang tunay na buhay. One day, mamamatay po tayo pag-gising po natin, yun po ang tunay na buhay pa lang. Kaya lang, ngayon po ang pagsubok to determine kung kanino po talaga tayo. Sa Diyos po ba tayo? No? O laban po tayo sa Diyos? No? I'm so glad na nandito ho kayo, punong-puno ho tayo ngayon. You've made the right decision to listen to the Word of God. Kung wala po ho kayong personal na relasyon sa Lord, it's not an accident na nandito ho kayo. God loves you so much and He has a plan and a purpose in your life. Gaano man po kalaki ang iyong kasalanan, gaano man karumi ang iyong buhay, kaya-kaya po kayong tanggapin ng Lord, kaya-kaya po kayong baguhin ng Panginoon. Ang Calvary Temple, hindi po kayo kayang baguhin. Ako po hindi po kayo kayang baguhin. Si Kristo po kaya kayong baguhin. Hindi po aksidente na nandito po kayo ngayon. Ang baguhin po, ano po ang kalalagayan po natin, let our Maker, our Creator, His will to be done in our lives. Hindi man po natin maintindihan, pero I'm sure His ways are perfect. Hindi po magkakamali ang Diyos sa ating pong buhay. Nagkamali ba ang Diyos na ako'y nagdadialysis? Hindi po siya. Ako ang nagkamali, pinabayaan ko po ang ano. Pero ganun pa man, all things work together for good. To them that love God, to them who are called according to His purpose. May purpose po ang Lord. Kaya po may purpose po ang Lord sa buhay po natin ngayon. Na-encourage you na magpatuloy po tayo. Gaano man kakapindi po yung problema nyo, gaano man katindi po yung nararanasan nyo. Gusto nyo na kung mag-give up, never give up because God will never give up on you. He loves you so much. Nais po ng Lord na magtagumpay po tayo, magpatuloy po tayo. Kaya nga po sa umagang ito, patuloy po natin sa bahay ng Panginoon at pasalamatan po ang Lord kahit po sa mga problema, pasalamatan po natin ang Lord. Dahil sa mga problema, nagbabago po tayo na hindi matibay ang ating pananampalataya. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ngayon ay dapat sa kanyang mga anak ay tunay na tapat. Lumingon man sa likod, sa gilid man o sa harap, mayabong na presensya niya hindi mawawala. Sa simpleng buhay ko, buhay mo at ng lahat, di maikakailan. Tayo ay pinagpala, Kaya lahat ng